Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Rage. Nagsimula ang eksena sa isang lalaking nagngangalang Paul Maguire na makikitang naghihintay sa kanyang sasakyan upang sunduin ang kanyang nag-iisang anak na si Caitlin sa paaralan. Tuwang-tuwa si Caitlin na makita ang kanyang ama sa labas ng gusali. Habang papasok sila ng sasakyan, kinumusta ni Paul ang araw ng kanyang anak, pinaalalahanan niya ito na mag-focus sa kanyang mga gawain sa paaralan. Habang nagmamaneho si Paul, masayang nagkukwento ang kanyang anak tungkol sa kanyang mga kaibigan at sinabing papasyal ang dalawa sa mga ito. Samantala, sa kanilang bahay sa gabing yun, gusto ni Paul na matiyak na maging masaya sila kaya't nagsuggest ito na huminto sa tindahan upang bumili ng kanilang merienda. Si Paul ay isang matagumpay na negosyante na nagtayo ng isang maunlad na construction empire sa Mobile, Alabama. Dahil sa kanyang pagsusumikap at dedikasyon, lubos siyang iginagalang sa komunidad. Mayroon siyang dalawang matalik na kaibigan na sina Danny at Kane na kasama niya sa hirap at ginhawa. Si Kane ay nagmamay-ari ng isang sikat na lokal na restaurant sa kanilang komunidad. Isa siya sa mga taong palaging maaasahan ni Paul. Sa katunayan, may plano si Paul na ipagdiwang ang ika-16 na kaarawan ng kanyang anak na si Caitlin sa restaurant nito dahil alam niyang ito ang magiging perpektong lugar para sa okasyon ng anak. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, umuwi si Paul sa kanilang bahay, at nadatnan ng kanyang asawang si Vanessa na naghihintay sa kanya. Aalis sila para sa isang mahalagang charity dinner. Nang gabing yun, magiliw na binati ni Vanessa si Paul at pinag-usapan ang tungkol sa kanilang mga plano para sa gabing yun. Habang naghahanda, si Caitlin ay nakatambay sa lounge habang kasama ang dalawa niyang kaibigan na sina Ivan at Mike. Binati ito ni Paul at mabilis na kinausap ang dalawa. Nag-alok siya kay Mike ng trabaho sa kanyang construction company para sa susunod na bakasyon. Natuwa naman si Mike nang marinig ito. Pagkatapos ay tinanong ni Paul si Ivan kung maaari magpatulong na magbuhat ng ilang kahon sa kanyang sasakyan. Pumayag naman ito. Nang masolo naman ni Paul si Mike sa kusina, sinabihan niya itong bantayan si Caitlin dahil alam niya ang tungkol sa lumalaking interes ni Ivan sa kanyang anak. Sa halip na maging istrikto, hinikayat ni Paul si Mike na ayain si Caitlin na lumabas. Si Mike ay tila nagulat ngunit tumango na lang ito at pumayag sa mga sinabi ni Paul. Pagkatapos, dumating si Vanessa sa kusina at nagpapaalala sa grupo na maging mabait habang sila ni Paul ay nasa charity dinner. Ilang oras ang nakalipas, pagkatapos ng charity dinner, napagtanto ni Vanessa at Paul na late na. Kaya't nagpa siya ang mag-asawa na umuwi na nang biglang lumapit sa kanila ang mobile police detective na si John. Seryoso ang ekspresyon nito at tila nag-aalangang magsalita. Magalang na sinabi ni Paul sa detective na bumalik na lang sa ibang oras at nagpaliwanag na nasa kalagitnaan sila ng isang mahalagang gabi. Gayunpaman, hindi napigilan ng detective ang kanyang sarili. Sinabi niya kay Paul na may nangyaring hindi maganda kay Caitlin. Matapos marinig ang kakilakilabot na balita, si Paul at Vanessa ay nagmamadaling umuwi sa kanilang bahay habang sobra silang nag-aalala sa kanilang anak. Pagdating nila, nadatnan nilang magulo ang bahay, basag ang mga furnitures at ang pinto sa harap ay nakabukas. Nakita nila si Ivan at Mike sa loob na nakikipag-usap sa mga pulis. Namumutla at nanginginig ang mga ito nang pumasok si Paul. Pagkatapos ay sinabi agad ni Mike ang nangyari sa kanila ni Ivan. Ayon kay Mike, nanonood sila ng TV kasama si Caitlin nang biglang pumasok ang ilang nakamaskara na lalaki sa loob ng bahay. Sinubukan nilang kalabanin ng mga lalaki ngunit napakarami ng mga ito. Nalaman na lang nila na kinuha na si Caitlin. Nang mga sandaling yun, nakaramdam ng pagkagulat at takot si Paul. Hindi niya maiwasang mag-isip na nasa panganib ang kanyang anak. Pinapakita niya na kalmado siya ngunit hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Tinanong niya ang mga pulis kung kumusta ang investigasyon ng mga ito. Sinabi ni John na sisikapin silang mabigyan ng update sa lalong madaling panahon. Nangako din ito na gagawin ang lahat ng makakaya para mahanap si Caitlin at maiuwi siya ng ligtas. Kinabukasan, nagpa siya si Paul na hindi nahintayin na mahanap ng pulis si Caitlin. Naramdaman niya ang matinding pangangailangang kumilos kaya't agad niyang pinuntahan si Mike. Tinanong niya agad ito kung may naaalala na anumang bagay tungkol sa mga kidnappers, ang kanilang mga mukha, boses o anumang mga detalye na maaaring makatulong. Gayunpaman, si Mike ay mukhang stressed at nag-aalala. Umiling siya at sinabing wala siyang matandaang anumang partikular na bagay sa mga ito.
Nakita ni Paul kung gaano na-pressure si Mike ng mga sandaling yun. Huminga siya ng malalim at inintindi na lang ito. Pagkatapos ay binigay niya ang numero ng kanyang telepono kay Mike, sinabi na tumawag kung may naaalala na siya. Pagkatapos, nagpasya siyang bisitahin ng kanyang mga kaibigan na sina Danny at Kane upang i-update ang mga ito sa sitwasyon. Pagdating niya, ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. Upang ipakita kung gaano siya kaseryoso, nag-alok siya sa mga kaibigan ng $200,000 bilang kapalit ng kanilang tulong. Nakikinig lamang sina Danny at Kane, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, umiling silang dalawa at tinanggihan ang alok nito. Tiniyak nila kay Paul na sila ay lubos na nagmamalasakit kay Caitlyn at gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungan mahanap ito. Hindi na kailangan ng pera ang kanilang katapatan. Malaki ang kahulugan para kay Paul ng bagay na yun, kaya't nakaramdam siya ng pagmamalasakit nang malaman na nasa tabi niya ang mga ito hanggang sa mga oras na yun. Kumbinsido si Paul na ang nangyaring pagkidnap kay Caitlyn ay isang paghihiganti mula sa mga krimen na ginawa niya sa kanyang kabataan, dahil sa kawalan ng tiwala sa mga pulis, nagpasya siyang huwag nang hintayin ang kanilang mga investigasyon at maglunsad ng sarili niyang aksyon. Isang umaga, binisita ng isa sa mga detective si Paul at may dalang balitang nagpahina sa kanyang katauhan. Sinabi nitong natagpuan na si Caitlyn, bigla siyang nagkaroon ng pag-asa nang marinig ang sinabi nito. Ngunit agad ding naglaho ng ibunyag ng detective ang nakakapanglumo na katotohanan, dahil natuklasan ang katawan ni Caitlyn sa isang drainage na wala ng buhay. Ang balita ay dumurog sa kanyang puso at pinatay ang anumang pag-asa na natitira sa kanyang sarili. Ang mga araw na sumunod ay sobrang bigat sa kanilang mag-asawa. Isang libing ang ginanap para sa pamilya at mga kaibigan ni Caitlyn. Nagtipon ang mga ito upang makidalamhati sa pagkawala ng isang matalinong batang babae na may napakaraming potensyal na kakayahan. Samantala, si Paul ay nakatayo sa tabi ng casket ng anak, wasak ang puso, at pakiramdam niya ay parang ang isang piraso sa kanya ay nawala. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay napakabigat sa kanya. Nagpupumilit siya na makahanap ng isang paraan upang makayanan ang mga nangyari. Pagkatapos ng libing ni Caitlyn, muling nakita ni Paul ang kanyang dating amo sa grupong mafia na si O'Connell. Mariing nagmungkahi ito na hayaan na ni Paul ang pulisya na pangasiwaan ang investigasyon. Dahil ayon kay O'Connell, si Paul ay matagal nang nagbago. Isa din sa mga rason kung bakit niya ito pinayagang umalis sa kanilang grupo ay dahil nangako ito na magbabago para sa kanyang pamilya, kaya't pinaalalahanan niya ito na huwag nang gagawa ng anumang hakbang sa paraang nakasanayan niya dati. Dito mabubunyag na si Paul kasama ang kanyang malalapit na kaibigan na sina Kane at Danny ay isang mapanganib na mga miyembro ng Irish mob dati, madalas silang nasasangkot sa mundo ng krimen. Balik sa nakaraan, isang gabi gumawa sila ng matapang na hakbang upang tambangan ang isang Russian mobster na papunta sana upang maghatid ng pera sa kanyang amo. Hinarang nilang magkakaibigan ang mobster at sa kanilang sorpresa, natagpuan nila ang higit pa kaysa sa inaasahan nila, kasama na ang isang Russian pistol. Nagawa nilang dalhin ang mga ito dala ang isang briefcase na puno ng pera, isang halaga na mas malaki kaysa sa naisip nila. Ang nakuha nilang ito ay higit pa sa sapat para kay Paul na iwanan ang buhay ng krimen at maging simpleng mamamayan. Gayunpaman, ang kanilang pagnanakaw ay nagpasiklab ng isang marahas na digmaan sa pagitan ng kanilang Irish crime family at ng mga Russian mob, na humantong sa madugong labanan sa magkabilang panig. Nalaman nila ang dulot ng panganib na kanilang ginawa, kaya't inutusan ni Paul si Kane at Danny na itago ang pera hanggang sa bumaba ang tensyon sa kabila ng mga nasawi at ang kaguluhan ng bawat grupo. Ang kanilang plano ay nasunod ayon sa kanilang kagustuhan. 5 taon makalipas ng kanilang pagnanakaw, sa wakas ay muling nagsama ang tatlong magkakaibigan upang hatiin ang pera. Nagkaroon ng tensyon sa muling pagsasama nila, ngunit sila ay nabuhayan ng loob nang makita na nakaligtas ang bawat isa sa madugong labanan. Sa sumunod na 20 taon, ginamit ni Paul ang kanyang bahagi ng matalino sa pamumuhunan sa mga lehitimong ventures at unti-unting bumuo ng isang matagumpay na pagtatayo ng empire. Pinakasalan niya si Vanessa sa panahong ito at magkasama silang lumikha ng isang buhay na malayo sa krimen na iniwan ni Paul. Sa ibang eksena, habang nag-aayos siya ng mga papeles at gamit sa silid, natuklasan niya ang isang assignment na ginawa ni Caitlyn para sa kanyang klase. Nakita niya ang pagsisikap na ginawa nito kaya't determinado siyang parangalan ang alaala ni Caitlyn. Nagpasya siyang isumite ang papel sa guro nito.
Alam niyang ito ay isang mahalagang paraan upang kilalanin ang pagsusumikap ng kanyang anak. Pagdating sa paaralan, nakipagkita siya sa guro ni Caitlin, nakipag-usap siya dito habang ito naman ay nakikinig ng mabuti kay Paul. Ipinaliwanag niya dito ang sitwasyon at kinuha ng guro ang papel na may nakikiramay na mensahe. Malungkot ito sa pagkawala ni Caitlin, kinilala nito ang dedikasyon ng bata bilang isang mag-aaral at ipinahayag ang kanyang paghanga sa kanyang mga pagsisikap. Umalis si Paul sa paaralan na nakaramdam ng kaunting kaginhawaan, dahil alam niya na ang pagsusumikap ni Caitlin ay makikilala kahit na sa kanyang pagkawala. Matapos isumite ang papel ni Caitlin, si Paul at ang kanyang mga kaibigan na sina Kane at Danny ay nagtakda ng isang misyon upang sundan ang sinumang maaaring konektado kay Chernov, ang kilalang boss ng mafia na nagmamay-ari ng pera na kanilang ninakaw ilang taon na ang nakakalipas. Kumbinsido ang magkakaibigan na sangkot si Chernov sa pagpatay kay Caitlin, gumamit sila ng mga taktika ng pananakot at pinabagsak nila ang sinumang nahahanapan nila ng impormasyon. Ang kanilang mga aksyon ay naging mas agresibo sa paglipas ng mga araw. Samantala, ang dati niyang mafia boss na si O'Connell ay nakiusap sa kanya na itigil ang kanilang ginagawa. Binalaan siya nito na ang marahas at walang ingat na pag-uugali nila ay haantong lamang sa higit pang panganib at kaguluhan. Gayunpaman, si Paul ay nilamon na ng kalungkutan at galit kaya tumanggi ito sa payo ni O'Connell. Naniniwala si Paul na kailangan niyang hanapin ang mga responsable sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Samantala, si Vanessa na unang sumuporta sa laban niya para sa katarungan ng kanilang anak, ay nagsimula na ring mag-alala tungkol sa mga ginagawa niyang pagkilos. Nakikita niya ang kadiliman sa mga mata ni Paul at natatakot siya na bumalik sa marahas na buhay ang asawa. Sa ibang eksena, matapos patayin nila Paul ang ilan sa mga tauhan ni Chernov at sirain ang kanilang mga negosyo, napagdesisyonan ng grupo na gumanti sa kanila. Ang unang target nila Chernov ay si Kane. Pumasok ang mga Russian mobsters sa kanyang restaurant at agad itong napansin ni Kane. Mabilis siyang nakapagtago at nilagyan ng bala ang kanyang baril. Pagkatapos ay agad niyang tinawagan si Paul para bigyan ng babala. Nang matanggap ni Paul ang tawag, agad itong tumungo sa restaurant at sinubukang kontakin si Danny ngunit hindi niya ito nakontak. Samantala, si Kane ay nahuli ng mga Russian mobster at na-hostage. Nakita ni Paul ang sasakyan ng mga ito na bihag si Kane. Mabilis niyang sinundan ito ngunit agad din nahinto dahil sa pagpili ng mga pulisya. Ilang sandali pa, pinakawalan na din siya ni Detective Peter at sinabihang iwasang gumawa ng gulo. Nang mga oras na yon, bihag ni Chernov si Kane, tiniis nito ang malupit na pagpapahirap ng grupo ng Russian mobster. Tinangka ni Kane na paaminin ito sa ginawang pagpatay kay Caitlin, bilang paghihiganti nito sa ginawa nilang pagnanakaw sa pera nito. Subalit, itinanggi ni Chernov ang akusasyon ni Kane. Ang ikinagagalit nito at dahilan ng kanyang paghihiganti ay nang patayin nilang magkakaibigan ang kanyang nag-iisang kapatid noong panahon ng kanilang ginawang pagnanakaw. Samantala, naging kainahinala kay Paul si Danny. Naniniwala siya na maaaring ito ang nagbigay ng impormasyon sa mga kalaban. Isa pa sa dahilan ay muli itong bumalik sa pagtatrabaho kay O'Connell at sa kanyang bisyo na paggamit ng droga at party lifestyle. Natakot si Paul na maaaring nagsalita ito habang nasa ilalim ng impluwensya ng droga at hindi man lang maalala na ginawa iyon. Sa sobrang galit, inakusahan niya itong traidor. Ang argumento ay mabilis na lumaki kasabay ng pag-alab ng galit. Inatake siya ni Danny at naitulak sa isang gilid. Sa tindi ng galit ni Paul, gumanti ito at napatay niya sa saksak si Danny, gamit ang isang kutsilyo habang siya ay nakatayo sa ibabaw ng walang buhay na katawan ng kaibigan. Sa isang iglap, nakaramdam si Paul ng pagsisisi at panghihinayang ang bumalot sa kanyang pagkatao. Napagtanto niya na hindi na maibabalik ang kanyang mga nagawang aksyon, huli na para siya ay magsisi. Samantala, pagkatapos ng brutal na kamatayan ni Kane, si Chernov ay nakipagkita kay O'Connell upang talakayin ang sitwasyon. Inihayag ni Chernov ang pagkakasangkot ni Paul sa madugong digmaan na nagdulot ng labis na sakit para sa magkabilang panig, at sinabi niya na responsibilidad ni O'Connell si Paul at ang mga kaibigan nito.
Gayunpaman, hindi sinang-ayunan ni O'Connell ang mga pahayag ni Chernov, batay sa kanyang prinsipyo, mariin niyang sinabi na wala siyang kinalaman kay Paul at sa mga kaibigan nito at ayaw na niyang makisali sa mga sigalot na namagitan sa kanila. Tumaas ang tensyon sa mga oras na yun at mabilis na sumiklab ang isang away sa pagitan nila. Nagpalitan ng bala ang magkabilang grupo hanggang sa tumahimik ang paligid. Naiwang nakatayo si Chernov bilang nag-iisang survivor, nagawa niyang patumbahin si O'Connell at ang mga tauhan nito. Sa ibang eksena, umuwi si Paul sa bahay at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang isang pistol na nakatago sa kanyang aparador. Ang sandata na ito ay isang relic mula sa pagnanakaw na ginawa nila at nagpasimula ng gang war taon na ang nakalilipas. Habang hawak niya ang baril, naalala niya ang madugong pinagdaanan nito sa kanyang kamay. Napagtanto niya ang tungkol sa pagkakaugnay ng kanyang mga nakaraang aksyon at ang mga kahihinatnan nito sa kasalukuyan. Samantala, si Mike ay nakatanggap ng isang text message mula kay Ivan. Sinabi nito na gusto nitong magkita sila. Ilang sandali pa, nang makaharap niya si Ivan, agad itong humingi ng tawad sa kanya at agad na umalis. Pagkatapos ay nakita ni Mike si Paul na naghihintay sa kanya. May hawak itong pistol habang nakatutok sa kanya. Itinaas niya agad ang kamay at nakiusap kay Paul na wag ituloy ang gagawin. Sa wakas ay nagsabi ng totoo si Mike sa kanyang nalalaman. Ibinunyag niya ang tungkol sa mga pangyayari na nagdulot ng kapahamakan sa lahat. Ayon dito, noong oras na nangyari ang aksidente, umiinom silang tatlo nila Caitlin habang nagkukulitan sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos ay nakuha nila ang baril ni Paul sa isang silid at hindi sinasadyang nabaril nito si Caitlin. Natarante si Mike at Ivan sa nangyari kaya't ang kwento ng pagkidnap ay ginawa lamang nila dahil sa nalamang pagiging buhay kriminal sa nakaraan ni Paul. Si Paul ay nabigla nang marinig ito at pagkatapos ng matinding pakikipaglaban sa sarili, kung papatayin niya ba ito o hindi, nagdesisyon si Paul na buhayin ito at paalisin agad si Mike sa kanyang harap. Pagkatapos ay umuwi siya ng bahay, tinawagan ang kanyang asawa at humingi ng tawad, sinabing ang kanilang paghihirap ay matatapos na. Nang mga sandaling yon, habang kausap niya si Vanessa, nakita niya ang ilan sa mga tauhan ni Chernov na papasok sa kanilang bahay. Tuloy-tuloy naman sa pagkukwento si Paul sa kanyang asawa, tungkol sa unang pagkakapatay niya sa isang tao, nang may nagbigay sa kanya ng kutsilyo habang nakikipag-away sa isang bar. Pagkatapos, muling nakita ni Paul ang ilan sa mga lalaking tuluyan nang nakapasok sa loob ng kanilang bahay. Sa pagkakataong iyon, sinaksak na ni Paul ang kanyang sarili habang pinapanood ang mga lalaki na papunta sa kanyang silid na may dalang baril na nakatutok sa kanya. Pagkatapos noon ay maririnig ang malalakas na putok ng baril na nagmula sa kanyang kwarto. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Vanessa sa bahay at nasaksihan na lamang ang paglabas ng mga pulis sa katawan ni Paul na may luha sa mga mata. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang malungkot. At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.